Mga idolo, alam nyo ba na ang unang team na naghari sa kasaysayan ng liga ng NBA ay hindi Lakers, hindi Celtics, hindi Bulls at hindi rin Warriors na kilala mo ngayon? At mas nakakagulat pa, noong unang championship na iyon, wala pang league MVP, wala ring finals MVP. So kung gusto mong malaman kung sino ang unang NBA champion, sino ang nakalaban nila at bakit walang awards noong panahong iyon, stay ka hanggang dulo dahil may isang team na nagsimula ng lahat, ang Philadelphia Warriors. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Bago pa man maging NBA ang tawag sa liga, ang pangalan nito ay Basketball Association of America o BAA na nagsimula noong 1946. Noong panahong iyon, ibang-iba pa ang professional basketball kumpara sa nakikita natin ngayon. Wala pang global superstar, wala pang $1,000,000 endorsement, at wala pang social media hype na parang bawat laro ay malaking event. Sa totoo lang, noong unang taon ng liga, marami pa ang nagdududa kung magiging successful ba talaga ang professional basketball. Mas sikat pa noon ang ibang sports sa Amerika. At ang basketball ay unti-unti pa lang binubuo ang identity nito. Pero kahit bata pa ang liga, mabilis itong nagkaroon ng kasaysayan. Isang taon matapos maitatag ang BAA, ginanap ang pinakaunang championship series. At doon natin makikita kung sino ang unang team na nag-ukit ng pangalan nila sa basketball history. At ang team na iyon ay hindi basta-basta. Sila ang unang naging kampiyon ng BAA, na kalaunan ay magiging NBA. At ito na mga idolo, ang exciting part. Ang unang team na naging kampiyon ay ang Philadelphia Warriors noong 1947. Importanteng tandaan ito, ang team na ito ay hindi pa ang Golden State Warriors mga idolo ha, nakilala natin ngayon. Ang Golden State Warriors ay nagsimula bilang Philadelphia Warriors bago lumipat ng city at kalaunan ay naging isa sa pinaka-iconic na franchises sa NBA. Noong 1947, ang Philadelphia Warriors ay pinangunahan ng isa sa pinakaunang offensive stars ng professional basketball, si Joe Fulks. Si Joe Fulks ay hindi lang basta scorer. Isa siya sa mga unang tunay na basketball stars na nagpakita na pwedeng maging exciting ang offense sa professional level. Tinawag siyang Jumping Joe at isa siya sa mga unang gumamit ng mas modernong jump shot. Sa panahon na karamihan sa players ay sanay pa sa mas traditional na set shots. Sa panahon ngayon, normal na ang jump shot. Pero noon, malaking bagay iyon dahil sa style niya. Naging mas mahirap siyang bantayan. Hindi alam ng defenders kung paano siya pipigilan kapag bigla siyang aatake mula sa labas o magre-release ng shot ng mabilis. At dahil doon, naging malaking dahilan si Joe Fulks kung bakit naging dangerous ang Philadelphia Warriors. At mga idolo, hindi rin biro ang chemistry ng team na iyon. Sa isang panahon na mas physical ang laro at mas mababa ang scoring kumpara ngayon, kailangan mong may players ka na kayang mag-adjust, kayang mag-score at kayang magdala ng pressure sa playoffs. At iyon ang ginawa ng Warriors. Hindi sila naging champion dahil lang sa isang magandang laro. Naging champion sila dahil sa consistency, toughness at sa isang superstar na kayang magdala ng team sa pinakamahalagang sandali. Kaya kung tatanungin mo, sino ang unang team na nag-champion? Ang sagot ay malinaw, ang Philadelphia Warriors. Na ngayon ay mas kilala natin na Golden State Warriors nila Stephen Curry. Sa finals, nakaharap ng Philadelphia Warriors ang Chicago Stags. At hindi rin basta-basta ang Chicago Stags mga idolo ha. Isa sila sa mga unang malalakas na teams noong early years ng professional basketball. Sa panahong iyon, maraming franchises ang nagsisimula pa lang. Kaya bawat laro sa playoffs ay parang laban ng mga pioneer ng sport. Ang serye ay ginanap bilang best of 7. At sa huli, ipinakita ng Philadelphia Warriors ang kanilang mas matatag na laro. Nanalo ang Warriors sa finals, 4-1. Ibig sabihin, hindi lang sila nanalo, dominant ang naging performance nila sa serye na iyon. Sa isang panahon na hindi pa polish ang modern basketball systems, malaking bagay ang teamwork, discipline at star power. Ang Chicago Stags naman ay naging bahagi ng early NBA history. Pero ito ang nakakalungkot mga idolo. Hindi nagtagal ang kanilang franchise. Makalipas ang ilang taon, tuluyan silang nawala sa liga at naging isa na lang silang pangalan sa history books. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang unang championship, hindi lang ito tungkol sa isang trophy. Ito rin ay tungkol sa simula ng isang era.
ang panahon kung saan ang basketball ay unti-unting naging organized, competitive, at mas exciting para sa mga fans. At ang unang team na nakalaban ng unang champion sa finals ay ang Chicago Stags. Sino ang MVP? Ngayon, ito ang part na madalas nakakalito sa maraming fans. Maraming nagtatanong, sino ang league MVP noong unang championship year? Ang sagot ay wala pa. Noong 1947, wala pang official na Most Valuable Player Award sa liga. Ibig sabihin, kahit may mga standout players na talaga namang nagpakitang gilas, wala pang formal award system na gaya ng nakikita natin ngayon. Ang unang official na NBA MVP award ay binigay lamang noong 1956 at ang unang nanalo nito ay si Bob Pettit ng St. Louis Hawks. So kung iniisip mo na may MVP na agad noong unang championship, hindi pa iyon umiiral sa panahong iyon. Iba pa ang structure ng liga noon. Mas bata pa ang professional basketball at unti-unti pa lang binubuo ang mga awards na ngayon ay normal na sa NBA. Sa madaling salita, unang champion, Philadelphia Warriors. League MVP noong 1947, wala pa. Unang official na NBA MVP ay si Bob Pettit noong 1956. Kaya mahalagang malinaw ito para hindi tayo magkalat ng maling impormasyon sa history. At ito pa ang tanong ng karamihan, may finals MVP ba noon? Isa pang common question, sino ang finals MVP noong unang championship? Muli ang sagot ay wala rin mga idolo. Ang NBA Finals MVP Award ay nagsimula lamang noong 1969. At ang unang nanalo ng award na iyon ay si Jerry West, ang dalogo ng Los Angeles Lakers mga idolo. At ito ang isa sa pinaka-iconic na trivia sa NBA history. Si Jerry West ang nag-iisang finals MVP na nanalo kahit natalo ang kanyang team sa finals. Noong unang championship ng Philadelphia Warriors, wala pang finals MVP award na ibinibigay. Kaya kahit may mga players na sobrang galing at sobrang importante sa series, walang official trophy para sa best player of the finals noong mga panahong iyon. So kung gusto natin maging accurate, finals MVP noong 1947, wala pa ha. Unang finals MVP sa history, Jerry West noong 1969. At dahil dito, mas lalo nating nakikita kung gaano ka-early stage pa lang ang professional basketball noon. Hindi pa kompleto ang award system, hindi pa fully established ang traditions, pero nagsisimula na ang foundation ng modern NBA. Pero ito ang tanong, kung wala pang official MVP at finals MVP noong 1947, sino naman ang pinakamalaking pangalan sa championship team na iyon? Para sa maraming basketball historians, ang sagot ay si Joe Fulks. Si Joe Fulks ang isa sa pinakaunang scoring legend ng professional basketball. Sa panahon na mababa pa ang scoring ng buong liga at mas mabagal pa ang pace ng laro, siya ay naging isa sa mga unang players na talagang nagdala ng opensa. Hindi lang siya scorer, isa rin siyang simbolo ng pagbabago sa style ng laro. Noong mga unang taon ng basketball, mas common ang set shot at mas conservative ang offensive approach. Pero si Fulks ay nagpakita na pwedeng maging mas dynamic ang scoring. Pwedeng may movement, pwedeng may creativity, at pwedeng may player na kayang gumawa ng sariling shot. Sa modern NBA, normal ang ganitong klase ng player. Pero noong bago pa ito naging standard, si Joe Fulks na ang isa sa mga unang nagpakita ng blueprint. Kaya kahit walang finals MVP noong panahon niya, hindi ibig sabihin na wala siyang impact. Sa katunayan, malaki ang naging ambag niya sa tagumpay ng Philadelphia Warriors at sa paghubog ng early identity ng professional basketball. Kung may isang pangalan kang dapat tandaan mula sa unang championship era, iyon ay si Joe Fulks. Mahirap isipin na ang lahat ng NBA history na alam natin ngayon ay nagsimula sa isang liga. Nakakaunti pa lang ang teams at halos nag-uumpisa pa lang sa pagbuo ng sarili nitong identity. Noong 1946, BAA pa lang ang tawag sa liga. Pagkatapos noong 1949, nag-merge ito sa ibang basketball league at doon nagsimulang mabuo ang modern NBA na kilala natin ngayon. Ibig sabihin, ang unang champion ng BAA ay bahagi rin ng mas malaking kasaysayan ng NBA. At mula sa simpleng simula na iyon, lumaki ang liga hanggang maging isa sa pinakamalalaking sports league sa buong mundo. Mula sa Philadelphia Warriors hanggang sa naging Golden State Warriors. Mula sa early stars tulad ni Joe Fulks hanggang sa mga legends tulad ni Bill Russell, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant,
LeBron James at Stephen Curry. Lahat ng iyon ay may ugat sa unang panahon ng liga at ang pinakaunang chapter ng kwentong iyon ay isinulat ng Philadelphia Warriors. Sila ang unang nag-champion, sila ang unang nagdala ng trophy sa kasaysayan ng liga at sila ang unang nagpakita na ang professional basketball ay may future. Kung iisipin mo, ang unang championship ay hindi lang simpleng panalo. Isa itong simbolo na may potential ang sports na ito na lumago, sumikat at maging global phenomenon. At ngayon, kapag pinapanood natin ang NBA Finals, dapat nating tandaan na nagsimula ang lahat sa isang team na nag-umpisa ng legacy. At yun ay ang Philadelphia Warriors. Mga idolo, kung may bago kayong natutunan sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang NBA history, basketball trivia at mga kwentong hindi mo madalas naririnig. Comment mo rin sa baba sa tingin mo sino ang pinaka-iconic na NBA champion team. At kung gusto mo pa ng part 2 ng NBA History Series, sabihin mo lang sa comment. Maraming salamat sa panonood mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight on Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.